Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is November 28, 2025. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Uyo Spiritual Suite, Spiral Suite. Dito yan sa may Fairlane Street, East Fairview, Novaliches, Quezon City. At dadalhin po natin sa may St. Michael Homes sa may Bagbag, Leon Clayton Street, Bagbag, Novaliches, Quezon City po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman saka sakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private, manyan ay wala pang kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. At samantala makinig muna tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. Department of Transportation at DOTR ang mga patakaran na mag-oobliga sa mga e-bike at e-trike na iparehistro sa LTO. Sinabi ko LTO Chief Marcos Lacaninaw, thank you po. isang pagbawalan ng mga e-bike at e-trike na bumagsak sa mga pangunahing lansangan simula sa December 1. Ayon kay Lacaninaw, dapat na rin may driver's license o dapat kumuha ng lisensya ang mga magmamaneho ng mga ganitong uri ng sasakyan. Samantala, ginit nila Lacaninaw na walang diskriminasyon sa desisyong pagbawalan ng mga e-bike at e-trike na bumagsak sa mga pangunahing lansangan. Paliwanag niya, ang kaligtasan ng mga nagmamaneho at sakay ng mga ganitong uri ng sasakyan, gayon din ang iba pang motorista ang pangunahing konsiderasyon sa pagpapatupad ng kautusan. Nilinaw naman ang PHIVOLCS na walang naganap na magnitude 7.5 na lindol sa Caraga region ngayong gabi. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, nagkamali ang PHIVOLCS ng post sa social media hinggil dito. Tinanggal daw ba ito at inuulat ni Bacolcol na magnitude 2 lamang na lindol ang naitala sa Caraga ngayong gabi. Wala po tayong magnitude 7.5 na nangyari ngayon kanina at 8:30. Nasa magnitude 2 something na po yan and nagkamali lang po ng posting video natin. Pero wala po yan, binawi na po natin yan. Wala po tayong magnitude 7.5. Yan po ang tinig ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Ito ang super balita sa gabi. Then you will arrive at your destination. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Bayo Flu Tablet. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. Ibayo Flu na. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Liver Prime. Magbantay-atay. Isang paalala mula sa Liver Prime. Narito po muli ang mga headlines. May ₱100 milyong pisong cash isinuli ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa DOJ. Alcantara umaasang magiging state witness sa flood control anomaly matapos magsoli ng pera sa gobyerno. Department of Transportation at Civil Aviation Authority of the Philippines inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos na makipag-ugnayan sa Malaysia at Singapore para sa mga air assets ni dating Congressman Zaldi Co. Napaulat na katiwalian sa pag-i-issue ng letter of authority at iba pang aligasyon laban sa BIR. Inaimbestigahan sa Kamara ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. 13 barangay officials sa Iloilo City sasampahan ng kaso ng Department of Social Welfare and Development dahil sa pagbabawas sa ayuda ng ilang benepisyaryo. 100,000 manggagawa na apektuhan ng pagkansela sa lisensya ng mga kontratistang sangkot sa mga anomalyang flood control project. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na interim release sa pansamantalang paglaya. Ibinasura ng Appeals Court ng International Criminal Court. Pamilya Duterte payapang tinanggap ang desisyon at ipagpapatuloy umano ang pagsuporta sa dating Pangulo. Presyo
ng Noche Buena items sa mga supermarket. Wala pang pagtaas na ngayon ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Pero taas presyo posibleng 10.29. noong 2 linggo bagong araw ng Pasko. DTI Secretary Cristina Roque pinaliwanag na pang simpleng Noche Buena kakasyang halagang 500 piso. 3 pisong rollback sa diesel at kerosene inaasahan sa susunod na linggo. Presyo ng gasolina posible naman bumaba ng 30 sentimo kada litro. Mga e-bike at e-trike o obligahin ang irehistro sa LTO. Mga magmamaneho ng mga naturang sasakyan, pakukunin na rin ang lisensya. At Volks nilinaw, walang magnitude 7.5 na lindol na nangyari sa Caraga region ngayong gabi, kasunod ng lumabas na post sa kanilang social media. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo Nandito ng na tayo. Bio Flu Tablet. Inaantay natin For more sila. symptoms, baka flu na yan. Iba yung flu na. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Liver Prime. Magbantay atay. Isang paalala Tinta. mula sa Liver Prime. It's the most Mga kapuso, 27 araw na lang Pasko na. Inyo pong narinig ang kabuuan ng Super Balita sa gabi. Ako po ang inyong kapuso, Shirley Escalante ng GMA. Head south on Fairlane Street. Walang pinoprotektahan. Ito po ang Super Balita sa gabi. Inyong napakinggan ang kabuuan ng GMA. Metro PCTV. Super Balita. Gusto niyo ba bang ituloy natin ang ating activity? Kumusta po? Hello. Good evening. Good evening. Ang activity na po yung sir. In 40 meters, turn left, continue
Pero po, Pasok kuya, ipasok mo na lang kuya. Tubig mo lang sa... Ay, dito na. Eh, sandali po ah. Sino na sila doon? Oo, sige. iyan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat, God bless. Paalam po muna, pagsamantala po.